So ito na mga kababayan ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Martes mga kapatid, August 4, 2022. Nangangamoy kulungan na po mga kababayan. Leandro Libiste mga kapatid at ito pong si Jing Paras mga kababayan ay pinapasabina ng mga kapatid ng NBI. Ito po ay may kaugnayan mga kababayan doon po sa aligasyon ng tawag nito pang frame up mga kapatid kay ES Ralph Recto. Pero inyo yan, sa murang edad ni Libiste, nakapag-isip na siya ng ganito karumal-dumal na klaseng krimen. At ayon po mga kababayan sa NBI, hindi lang po pala si ES Recto mga kapatid ang gustong i-frame up nitong ni Libiste at ni Jing Paras. Meron pa di umanong 5 matataas na miyembro ng gabinete mga kapatid ni Pangulong Marcos ang gusto pong i-honey trap mga kapatid ni Leandro Libiste at ditong ni Jing Paras. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin po muna natin ang bidyong ito galing sa Bilyonaryo News Channel mga kapatid. At bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Ipinasabina na ng NBI sina Batangas Representative Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras dahil sa umano'y honey trap plot. Ang biktima di lang din daw si Executive Secretary Ralph Recto, kundi iba pang opisyal ng gobyerno. Grabe mga kapatid, Ibang klase pala ang epekto kapag ang pinainom mo sa anak mo ay promil. Nagiging nagiging kriminal paglaki. Biruin nyo yan. Sa mga hindi nakakaalam po mga kababayan, ito pong si Leandro Libiste mga kapatid ay dati po itong model ng promil na gatas. Sa sobrang effective ng promil mga kapatid, pati utak demonyo napunta kay Libiste. Effective. No? Pati utak ng demonyo napunta sa kanya. Pero inyo yan, sa murang edad ni Libiste mga kapatid, nakapag-isip siya ng ganito kalala na klaseng krimen. Dahil yan sa promil. Hindi, gabatuloy. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto, kundi ilang matataas na opisyal ng administrasyon pa raw ang target ng umano'y honey trap plot na pinatatrabaho umano ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa naarestong bugaw na talent manager ng NBI. Ito lang mga kapatid marami akong nababasa ngayon, especially sa Facebook, no? Ewan ko kung mga taga-suporta ni Libiste yon. Pero mga kababayan, sabi doon gusto lang daw pirahan itong si Leandro Libiste. Kaya daw dinadamay mga kapatid sa nasabing issue. Ito lang din ang sagot ko doon mga kababayan. Ewan ko kung maging kayo nakakabasa Pero ako kasi siguro mga 20 comments na yung nabasa ko mga kapatid. Na kung saan pinagtatanggol nila si Libiste at sinasabi ngang gusto lang siya pirahan ng bugaw. Pero ito lang naisip ko mga kababayan, Paano nagkaroon ng lakas ng loob mga kapatid itong nasabing talent manager, Saan niya kinuha yung lakas ng loob niya para idamay niya ang isang bilyonaryo at makapangyarihang politiko, tulad ni Libiste? Kasi para magawa mo yan, kung sakali mang gawa-gawang kwento lang ito, para magawa mo yan, kailangan mo talaga ng napakatibay at kailangan mo talaga ng lakas ng loob, at maraming kapit, 'di ba? Para magawa mo yung gusto mo laban dito kay Libiste. Mga kababayan, makapangyarihan tong si Libiste kahit bata pa yan. Bilyonaryo din yan mga kapatid. At bukod dyan mga kababayan, politiko din siya. Congressman siya mga kapatid. Tapos basta-basta na lang
gagawan ng kwento, mga kababayan, nitong nasabing tawag nito, talent manager na bugaw. Oo. Hindi ako naniniwala, mga kapatid, no? Na gusto lang siyang perahan, mga kababayan, no, nitong talent manager. Kasi nga, mga kapatid, no, sa takot lang siguro kung ako siguro yung bugaw, mga kapatid, iniisip ko pa lang, natatakot na ako. Bilyonaryo to 'di ba? Bilyonaryong tao to si Libiste, politician pa, may impluwensya pa, 'di ba? Tapos yung pamilya niyan hindi basta-basta. Anak ng senador, 'di ba? Kaya hindi ako naniniwala, mga kababayan, sa mga sinasabi ng mga nagtatanggol sa kanya na gusto lang daw siyang perahan. Kaya na-name drop itong si Libiste dahil totoo talaga yon. Totoo talaga, mga kapatid, no? Na si Libiste ang nagplano nito, no? Siya ang nag-hire dito sa mga bugaw na ito para i-set up si ES Ralph Recto. Biruin mo, langit, tapos nasa baba yung kuan. Ito si Libiste, ito yung talent manager. Sabihin natin may pera itong talent manager na ito, pero si Libiste, pera, kapangyarihan at impluwensya, mga kapatid. Tapos affiliated pa, no, sa grupo ni Duterte. Sinong tangang Pilipino? Sinong tangang ordinaryong tao ang basta-basta ganyanin si Libiste? Talagang nangyari to, mga kapatid, no? At ito talaga ang kumbaga hinire talaga ito ni Leandro Libiste para gawin itong mga bagay na ito. Hindi talaga ito pwedeng kwento-kwento lang, no? Dahil gustong pagkakitaan yung congressman. Let's go. Ayon sa informant ng politiko, kasama rin daw sa mga target sina Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, Cabinet Secretary Benhur Abalos, Interior Secretary John Vic Rimulya, Public Works Secretary Vince Dizon at DICT Secretary Henry Aguda. Biruin nyo yan, ang bibigat ng mga taong ito, mga kapatid, no? Tapos idadamay lang ng isang talent manager dahil sa kanyang gustong gawing pamimera kay Libiste. Tsaka ito, mga kababayan, pansinin nyo. Ombudsman Rimulya, Cabinet Secretary Benhur Abalos, kaka-hired lang nito. Interior Secretary John Vic Rimulya, Public Works Secretary Vince Dizon, at DICT Secretary Henry Aguda. Dito sa limang ito, mga kabatid, no, may nakikita ako ditong na para bang hindi na ito pamumulitika no. Ito assessment ko lang to Hindi na kasi ito, para sa akin hindi na ito pamumulitika. Parang pamimersonal na talaga ito, mga kababayan, no? Itong ginagawa ni Libiste. Parang gusto niya sirain yung kredibilidad, no, ng mga taong ito. Tulad nito ni Ombudsman Rimulya, mga kapatid. Na kung saan, mga kababayan, doon po, no, tawag nito, ito po yung isa yata sa may hawak ngayon sa kanyang kaso, no, patungkol doon sa solar farm, no. Tapos ito namang si Vince Dizon, konektado pa rin to, mga kabatid, doon sa issue ng flood control na sinasabi dati ni Libiste na may hawak siyang mga dokumento ni Cabral. So, dito pa lang, hindi ko lang alam kung anong connect dito ni Rimulya, ni John Vic, ni Benhur, tapos itong ni Aguda. Pero dito kasi sa dalawa, mga kabatid, masasabi kong intentional yung planong pag-frame up ni Libiste sa dalawang tao na ito dahil isa ito sa may mga, kumbaga, may common denominator Parehang may mga connection to doon sa mga kinakaharap na issue at kaso ni Libiste. 'Di ba? Piruin mo 'yan, puro mga bigatin, mga kabatid, no? Puro sekretary ng gabinete ni PBBM yung kanyang tina-target ngayon. Saan ka kumuha ng lakas ng loob mo, congressman, para maisip mo at para ma-frame, para
gawan ng ganitong kabalbalan itong mga taong ito. Oh. Kasi nga ayon doon sa testigo mga kababayan, ayon po doon mga kapatid sa sinasabi ng talent manager, ang gustong ipagawa mga kapatid ni Libiste is yun na nga daw i-honey trap itong si ES Recto. Tapos gusto nila mga kababayan planteran ng illegal na droga. Tapos gusto nila mga kapatid kunan ng video na nakikipagtsuktsakan sa isang babaeng pokpok. 'Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan? Oh, ganon yung gustong ipagawa ni Libiste, and yun din ang gusto niyang gawin mga kababayan sa mga taong ito. Oh. So hindi ko maisip mga kabatid kung ano ang pumasok sa utak ni Libiste, bakit umabot siya sa ganito kalalang krimen, no? Biruin nyo yan mga kababayan. Puro sekretary ng gabinete ni PBBM yung gusto niyang pabagsakin. Oh. 'Di ba? Ganun na ba kadesperado itong si Libiste mga kapatid? Alam niyo, naniniwala ako mga kababayan na itong si Libiste ginagamit lamang ng mas mataas pa sa kanya na politiko. Oh. Naniniwala ako mga kapatid. Tignan nyo, saang grupo ba si Libiste ngayon? Saang partido ba siya ngayon mga kapatid? Oh. Sino-sino ba yung mga taong nag-i-impluwensya sa kanya ngayon? Di ba? Isipin nyo Oh. Biruin mo, umabot ka, sumagi sa isip mo na gawan ng ganitong katarantaduhan itong mga taong ito. Sa murang edad mo na yan, congressman, commended na sana kita doon sa murang edad mo, naging bilyonaryo ka. 'Di ba? Commended sana kita doon pero congressman, sa murang edad mo rin, naging demonyo ka na rin. Oh, utak demonyo ka na. Biruin mo yan. Parang pang-pelikula talaga yung settings. Yung setup, parang pampelikula. Tsaka ang pinagtataka ko pa dito, saan sila kumuha mga kabatid nung yung noong illegal na droga na gagamitin nila sa pag-set up sa mga taong ito. Kasi yun talaga ang sabi. Kailangan daw mga kabatid mapaligaya nila, si ES Recto. Tapos mga kababayan, kailangan daw makipagtsuktsakan yung babae kay ES Recto. Tapos mga kabatid, bibidyohan. Pagkatapos mga kababayan, kailangan din mabidyohan na gumagamit sila ng ipinagbabawal na droga. Biruin nyo yan, And ito mga kababayan, malaking sampal ito sa muka ni Loren Legarda mga kabatid. Malaking sampal ito sa mukha ni Loren. Dahil sa maaga nilang minulat yung kanilang anak sa politika. Kasi naniniwala talaga ako na lahat ng kademonyuhan na ito ni Libiste, impluwensya to ng mga kasamahan niya ngayon. Parang lumalabas dito mga kabatid na pinapahamak din ni Legarda itong kanyang anak. Para lang mapanatili nila yung mga kapangyarihan na meron sila, pati yung anak niya mga kababayan, tulad nito ni Libiste, ipinasok niya sa politika. Ngayon, demonyo na mga kapatid. Sobrang terrible na kung mag-isip. Di ba? Tapos, ewan ko ba, ang lala ng impluwensya ng mga Duterte sa kanila, galing sa pagiging inosenteng bata at pagiging simpleng politiko hanggang sa naging demonyo na. Diyos ko po.
Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kanila na ring sinisilip ang anggulong ito, bagaman wala siyang pinangalan ng mga personalidad. We're looking into it. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila. Yung kay Recto naman kasi, naniniwala akong pamumulitika yun ni Libiste. Kasi nga gusto niyang burahin si Recto sa kanyang diyan sa Batangas. Pero yung pagplanuhan mo na yung mga cabinet secretary ng presidente, 'di bang usapan na 'yon, personalan na 'to. Oh. 'Di ba? Yung kay Recto, given na 'yan eh. Dahil pareho silang taga Batangas. So may baluarte sila na pinag-aagawan. Pero yung idamay mo na si Ombudsman. 'Di ba? Ibang klase na 'yan, Libiste. Hindi na po basta-basta yung tirada 'yan or pamumulitika. Ito po yung pamimersonal na. Tsaka gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, sa murang edad ni Libiste, may ganyan na ba siya katinding galit kaya Pangulong Marcos? Kung tutuusin, baguhan lang yan sa politika eh. No? Tapos ngayon, sobrang desperado na napabagsakin ng mga cabinet secretary ni PBBM. Oh. Merong nag-utos kay Libiste, mga kabatid. Malay mo, mamaya, parang initiation rights pala niya to sa kanyang partido. O sige, bago ka namin matanggap dito, bago ka maging full-pledged sa aming partido, kailangan gumawa ka ng isang significant na bagay na talagang tatatak sa history ng Pilipinas. Gamitin mo yan laban sa ating kalaban sa politika. Parang gano'n eh. No? Kasi kung si Libiste lang talaga mga kababayan, hindi ako naniniwala na maiisip ng bata mga kabatid yung ganito katinding katarantaduhan. Lalo na ngayon, yung partners in crime niya, si Jing Paras. Na isa rin tarantado. Diyan pa lang, mas nakukonvince ako na may nagmamanipula kay Leandro Libiste mga kapatid. Anyway, opinion ko lang naman to mga kababayan. No? Depende na po sa inyo kung sang-ayon kayo. Pero para kasi sa akin mga kapatid, kung si Libiste lang parang hindi ako naniniwala na magagawa niya to, makakapag-isip siya ng ganito. Meron talagang nagtutulak sa kanya para gawin ito mga kapatid. At kung sino man yon, hindi pa natin alam. Pag-coordinate na po sa NBI si ES Recto? By coordination na, he will be sending his lawyers also. Ngayong araw ay inilabas na rin ng NBI ang mga subpina para kina Libiste at dating Congressman Jing Paras na siyang itinuturong intermediary sa pagitan ng bugaw na talent manager at ng umano'y financier na si Libiste. Financier talaga si Libiste mga kapatid. Financier si Libiste, tapos si Jing Paras mga kababayan, siya yung taga-plano. Alam niyo kung ano pa yung nakakatawa dito? Baka mga kababayan, biglang maglaglagan itong dalawa. Siyempre mga kapatid, mabigat-bigat yung kaso nito. Di ba? Biruin mo, dinamay mo ang ombudsman. So, hindi basta-basta yan kung meron kang kakaharaping kaso dito. At posible ka rin ma-terminate sa iyong pagiging sa iyong pagiging congressman yan na tawag Congressman Libiste. And I think pwede pa yata siya ma-perpetual ban dyan kung mapatunayan Di ba? So, malaki ang tsansa mga kapatid na itong si Libiste, ilalaglag niya si Jing Paras. Siyempre mga kababayan, pagka umabot sa punto na parang gipit na sila, naniniwala ako na itong si Loren Legarda or sino man dyan sa pamilya niya, a-advisean talaga siya na ilaglag mo na yan si Jing Paras. Ilaglag mo na yan. Nang sa ganon, hindi masyadong masira yung pangalan mo. Parang ganon talaga to. Pansinin nyo, si Jing Paras po yung mga kapatid, yung ginawa niyang front. Pansinin nyo lang. Bakit hindi siya talaga yung nag-hands-on
no, sa pagplano nito. Bakit si Jing Paras? Kasi nga parang preparation to ni Libiste, mga kapatid, na worst comes to worst, no? Meron siyang option na takbuhan ito. Tapos yung ginamit niya na tulad ito ni Jing Paras, pwede niyang idiin. Maghugas kamay lo si Libiste dyan, wala na. Tapos ang usapan, mga kababayan. Kaya ito si Jing Paras na to, kawawa ka talaga. Maniwala ka, no? Talagang ikaw talaga madidiin dito, Paras. 'Di ba? Di ka ba naman tarantado no? Sa edad mong 'yan, pumayag ka dito sa kuan ni Libiste. Sumakay ka dito sa katarantaduhan ni Libiste. Hindi ka rin mukhang pera no? Di ba, mga kapatid? Tunay. Nakatakda silang humarap sa mga investigador sa darating na Huwebes. Una na nilang itinanggi ang mga aligasyon. If they Siyempre, mga kababayan, may magnanakaw bang aamin? Tsaka kadalasan, mga kapatid, sa isang krimen, no, ang una talagang sinasabi ng suspect is, inosente ako. Inosente ako. Ito. Deny talaga yan. Deny to na max yan, mga kapatid. will not attend, then we have to deal with it na accordingly kung ano yung ebidensyang darating sa amin. Anyway, Tsaka tignan nyo mga kababayan simula nung pumutok tong balita na to, mga kapatid, pansin nyo ba, parang medyo tahimik lang itong si Libiste. Isang indikasyon yan, mga kapatid, na tawag dito, parang may katotohanan talaga itong aligasyon na ito laban sa kanya. Tahimik siya, mga kababayan, dahil baka siguro in-advisean ng abogado niya na congressman, total wala pa namang isinampang kaso, wag ka na munang magsalita. Dahil baka lahat ng sasabihin mo, gamitin nila laban sa'yo. Kasi kung mga kababayan, kung walang katotohanan ito at inosente siya, talagang mag-iingay ito si Libiste, no? Ipapangalandakan talaga niya yan, mga kapatid, na inosente siya. Pero this time kasi nakakapagtaka din no? Tapos yun pa, isa pa yun, mga kapatid, noong hiningian siya ng statement yata ng media noon. Tapos sabi niya, bakit daw hindi na lang tanungin si Ralph Recto ng diretso? Na magkaalaman daw, parang gano'n yung sabi niya Kung walang katotohanan to, mga kapatid, hindi ka na aabot sa ganong suggestion. 'Di ba? Hindi ka na aabot sa mga ganong klaseng statement mo. Ang problema iba yung kwan mo yung approach mo Imbes na mag-ingay ka dyan at mag-deny ka ng mag-deny, iba Parang napakalimitado mong magsalita. Ngayong Huwebes, mga kababayan, malalaman po natin yan. I think ilalive naman po yata ng NBI, mga kapatid. Magkakaalaman yan. there's already the admission and confession nung mga subjects That's why they're being subpoenaed to clear the light kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at ginigi-imbento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities. Isipin nyo na lang, kung nag-iimbento yung mga tao na yan, ang tibay naman nila. Ako hindi ako naniniwala talaga dyan na nag-iimbento yan Totoo talaga yan. Siyempre common sense lang, mga kababayan. Gagawan mo ng kwento ang isang makapangyarihang politiko. Di para ka nang nagbigtay doon. Parang pinahamak mo lang yung sarili mo doon. Ordinaryong kwan ka lang, ordinaryong tao ka lang, tapos bigla kang gagawa ng kwento laban sa isang makapangyarihan na politiko. Di ba? Sinong tangang gagawa niya? Diyos ko, mga kapatid. Kaya ba, mga kababayan, naniniwala kayo na gawa-gawa lang ito ng tawag nitong bugaw para pagkapirahan si Libiste? Naniniwala kayo dun, mga kapatid?
Di ba? Parang napaka-imposible, no? Sa social media post naman ngayong araw, inungkat ni Leviste ang anyay malapit nilang samahan ni Matibag. No, kaibigan ka ng aming pamilya, so what? So what kung kaibigan ka ng pamilya ninyo? O kaibigan yung si Matibag or wala ka. So what kung kaibigan ng pamilya ninyo itong si NBI Director Melvin Matibag? At isa ka sa mga mentor ko noong papasok pa lang ako sa politika. Oy, Libiste, ano bang pinagsasabi mo? Tingnan niyo mga kapatid, no? Parang gusto niyang, kumbaga, itong ganitong mga style niya kasi mga kababayan, no? Itong ganitong mga klaseng post niya, parang mas lalong nakukonvince ako mga kapatid na tawag nito, na totoo yung sinasabi ng mga witness, no, laban sa kanila. Kasi pwede mo naman sanang sagutin ng diretso yan eh. Wala akong kinalaman dyan, hindi ko kilala yan sila, period. Pwede naman sanang ganun eh, pero tingnan nyo naman. At kailangan mo pang i-mention tong mga bagay na to. Ano bang connection nito sa kinakaharap mo ngayong kwan? Kasi po, parang may gusto siyang palabasin dito eh. Na porket family friend nila si Matibag, porket mentor niya sa politika si Matibag, eh gusto niya eh maging easy-easy lang si Matibag sa kanya. Parang ganun eh. Isa raw kasi ito sa kanyang mga mentor ng pasukin ng politika. Kalakip pa ng post na ito ang screenshot ng isang mensaheng ipinadala umano sa kanya ni Congrats, Conlier. Diba? Pati ba naman to? Anong connect niyan? Matibag noon pang August 2025 kung saan binati siya ng NBI Director. Ayon kay Leviste, dahil magkakilala sila ni Matibag, alam daw nitong hindi Sasabihin ko na lang na dahil kilala mo ako, alam mong hindi ako sinungaling. Pwede ba yan? At totoong sinasabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. Di ba? Dito pa lang sa mga ganitong klaseng sagutan ni Libiste, kitang-kita na eh. Napakadali lang. No? Tsaka tignan nyo, gaya na sabi ko sa inyo kanina mga kababayan, tignan nyo ang approach ni Libiste sa isyong ito. No? May halos ayaw niyang magsalita eh. Siguro ina-advise ng abogado talaga niya to na huwag ka na magsalita kung. Kasi kung ako sa katayuan ni Libiste mga kapatid, tapos merong ganitong bugaw, aakusahan ako ng ganitong bagay. Nako mga kababayan, magpo-post agad ako niyan. Sorry, pero wala akong alam niyan. Hindi ko kilala yung mga tao na nandyan. Yun lang, period. Pero dito, ang daming drama eh. No? Dahil sa kadramahan niyang ito, mga kabatid, nagiging obvious. Nagiging obvious tuloy, mga kababayan. Doon pa sa sinabi niyang isang post na bakit daw hindi na lang tanungin si Recto. Kung wala ka naman talagang kasalanan, kung at wala kang hindi ka talaga damay dito. Parang isang tanong, isang sagot lang 'yan eh. 'Di ba? Ikaw ba 'to o hindi? Pag alam mong hindi ikaw, hindi. Wala akong alam diyan. Ganun lang. Pero yung mag-i-explain ka pa, Diyos ko. Hindi siya sinungaling at gawang rekto lang ang umanay Sa kwento mo, hindi ka sinungaling. Ito pa, usapang sinungaling to ha. Hindi ka sinungaling? Sigurado ka? Paano yung sa solar farm mo? Ano yung prinamis mo noon sa gobyerno? No, para bigyan ka ng prangkisa. Di ba? May prinamis ka noon sa gobyerno, Libiste. Tinupad mo ba? Hindi ka pala sinungaling, ha? honey trap plot na tila pasaring pa sa executive secretary. Alam daw ng mambabatas na nautusan lang ang NBI director kaya pinapatawad niya
Para din si Cayetano to. Alam kong inutusan ka lang, kaya pinapatawad kita. At kahit mawala na ang mga taong nasa paligid, parang Cayetano talaga. Oh, parang Lacson Cayetano lang ang senaryo, mga kapatid. Pwede pa rin tayo magkwentuhan tulad ng dati. Ulol mo, Libiste. Niya na ito at kahit wala na raw ang mga taong nasa paligid nito ngayon ay pwede pa rin silang magkwentuhan kagaya noon. The same script sila, mga kababayan, ano? Itong si Libiste, tapos si Cayetano. O, yung sa naunang video natin kanina, ano sabi ni Cayetano doon? Magkaiba man yung pagkasulat, no? Pagkagawa sa statement, pero the same meaning. Diyos ko, mga kapatid, pare-parehas talaga sila dyan sa kampo ni Sara Duterte, ano? Iisa mag-isip. Para sa agenda, Andreas. Anyway guys, ay naantok na po talaga ako, mga kapatid. Alam niyo ba kung anong oras ngayon? Puyat ako, mga kababayan, no? It's 6:02 in the morning, mga kapatid. No, ngayong araw ng Martes. Kaya medyo naglalag ako. Pasensyahan nyo na ako, Nagising kasi ako kanina, mga kapatid, around mga, I think, hapon na mga ganon. Tapos dire-diretso na, dami ko pang ginawa. No? Tapos pagdating ng kaninang alas 11, siningit ko lang, no, na mag-content. Kaya medyo lag ako ngayon. Anyway guys, no, lahat po ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto at hindi ko rin ginawa itong video na ito para paniwalaan ninyo, mga kapatid. Ano. Ito po ay batay lamang sa aking personal na pag-unawa, no, sa base na rin sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon at sa ating napapanood sa balita. No. Kung agree kayo, good. Kung hindi naman, feel free to dislike this video, mga kapatid. Huwag kalimutan, mga kababayan. No? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe yan, mag-subscribe na po kayo. Diba? Kahit haters ko kayo, mag-subscribe pa rin kayo, mga kapatid. Yun lang po ang hihilingin ko sa inyo, mga kababayan. Hanggang dito na lang. Adios.